Kung ipapaalala sa iyo kung anong tunog ang nagdulot sa iyo ng matinding takot at sa isang iglap ay nagpaningas ng pinakamatinding pagnanais na mabuhay para sa mga taong nasa gitna ng digmaan, maaaring ito ang nakahihilakbot na sirena ng air raid para naman sa mga residente sa baybayin. Marahil ito ang mabilis na anunsyo ng babala ng tsunami. Subalit, sa islang ito na matatagpuan sa Pacific Ring of Fire na naiipit sa pagitan ng dalawang dambuhalang tectonic plates ang Pilipinas, mayroong isang tunog na walang pinipiling oras o lugar. Maaari itong biglang tumunog sa 3:00 ng madaling araw habang mahimbing kang natutulog o habang ikaw ay nasa isang pulong, naliligo o kahit na nasa banyo na dumarating na parang katok ni kamatayan. Ito ay isang matinis, maikli at mataas na dalas ng tunog ng alarma. Kasunod nito, ang mga cellphone ng lahat sa paligid ay sabay-sabay na magsisimulang mag-vibrate ng malakas. Sa isang iglap, isang babala na may pulang tandang padamdam ang lilitaw sa screen na may malalaking titik na nagsasabing National Disaster Alert. Para sa isang dayuhan na unang beses makarinig nito, ang tunog ay katumbas ng paghahayag ng katapusan ng mundo. Nagpapahiwatig ito na ang lupang kinatatayuan mo ay malapit ng bumitak, na ang mga gusali sa itaas mo ay maaaring gumuho at ang iyong pagkakataong mabuhay ay nasa countdown na. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na sa Pilipinas, kapag tumunog ang alertong ito, karamihan sa mga lokal ay hindi nagsisigawan, nagtatakbuhan o nagtatago sa ilalim ng mesa? Sa halip, sila ay may kakaibang kahinahunan na ilalabas ang kanilang mga cellphone, bubuksan ng screen, titingnan ito at pagkatapos ay magsasabi ng walang bahala. 5.4 sa Batangas. Okay lang. Pagkatapos nito, ipagpapatuloy nila ang pag-ihaw ng samgyupsal sa mesa at pag-inom ng kanilang milk tea. At hindi pa makakalimot na mag-post sa Instagram stories na may caption na, "Grabe ang pagyanig." Nakakaloka. Ang ganitong eksena sa mata ng isang taga-kanluran ay tila hindi ka panipaniwala. Itinuturing itong pagwawalang bahala sa buhay, pagkamanhid sa panganib o marahil isang uri ng kolektibong kabaliwan. Hindi nila maintindihan kung bakit sa harap ng banta ni kamatayan, ang mga Pilipino ay nagpapakita ng ganitong uri ng katatagan. Ang bida sa ating kwento ngayon ay si Mike, isang bihasang structural engineer mula sa San Francisco, California. Ang San Francisco ay nasa isang earthquake belt din. Ang Great 1906 earthquake ay halos sumira sa buong lungsod. Mula pagkabata, si Mike ay sinanay na may matinding kamalayan sa paghahanda sa sakuna. Sa likod ng kanyang sasakyan, laging may isang emergency go bag na naglalaman ng tubig, pagkain, flashlight at first aid kit. Sa tuwing papasok siya sa isang gusali, ang una niyang hinahanap ay ang mga emergency exit at pagkatapos ay sinusuri niya kung may mga bitak sa mga haligi at poste. Ang kanyang paniniwala sa buhay ay, ang lindol ay isang hindi mahuhulaang mamamatay tao. Dapat laging handa sa pagtakas. Noong Disyembre 2025, inanyayahan si Mike na pumunta sa Maynila upang dumalo sa isang seminar tungkol sa teknolohiyang seismic resistant para sa mga matataas na gusali. Inakala niya na sa pagdating sa lugar na ito, na tinaguri ang isa sa mga pinakaaktibong rehiyon sa lindol sa mundo, ay makikita niya ang isang lipunang laging kinakabahan kung saan ang mga tao ay nagsusuot ng helmet at ang mga gusali ay mababa at matibay. Ngunit, hindi niya inaasahan ang kanyang nakita. Naglalakihang mga skyscraper, masisikip na kalsada na puno ng tao, at isang pakiramdam ng pagiging kampante na halos ikasuffocate niya. Malapit na siyang makaranas ng isang pagbabago na yayanig sa kanyang profesional na paniniwala at instinct na mabuhay. Makakaranas siya ng isang magnitude 4 na lindol sa isang samgyupsal restaurant at halos masiraan ang bait dahil sa kalmadong pagtanggap ng mga Pilipino sa bingit ng kamatayan. Masasaksihan din niya sa tuktok ng isang tanyag na tore sa BGC ang isang gintong higante na may bigat na 660 tonelada na kilala bilang hiyas ng tore at luluhod siya sa pagkamangha sa pisikal na prinsipyo nito. Ang karanasang ito ang magpapabago sa kinakabahang Amerikanong engineer na ito mula sa paunang takot at galit hanggang sa pag-iyak sa harap ng dambuhalang gintong damper na iyon at pagsasabi ng mga salitang nakaantig sa hindi mabilang na mga inhinyero. Ito ay hindi lang inhinyeriya. Ito ay sining. Ang sining ng pakikipamuhay ng tao sa kalikasan. Nagsimula ang kwento sa isang maingay na hapunan sa Maynila. 7:00 ng gabi. Sa isang kilalang samgyupsal restaurant sa Bonifacio Global City, puno ang lahat ng mesa. Ang masarap na amoy ng inihaw na baka at baboy ay bumabalot sa hangin. Ang usok mula sa bawat grill
ay nagpapalabo sa mga salamin ng bintana. Si Mike ay nakaupo malapit sa bintana. Kaharap ang kanyang host na Pilipino, isang batang propesor sa arkitektura na nagngangalang Lina. Sinusubukan ni Mike na gamitin ang kanyang sipit upang kunin ang isang manipis na hiwa ng karne na may bahagyang kaba. Mula nang pumasok siya, napansinan niya na medyo may katandaan na ang gusali. Bagamat alam niyang may mga building code sa Pilipinas, ang kanyang profesional na pagkabalisa ay nag-udyok sa kanya na patuloy na suriin ang mga tubo sa kisame at ang mga haligi kung may mga bitak. "Relax ka lang, Mike," sabi ni Lina habang nakangiti at inilagay ang isang plato ng premium beef sa nagbabagang grill. Nalampasan ng gusaling ito ang 1990 Luzon earthquake. Matibay ito. "Halika, subukan mo itong baka." 3 segundo lang sa bawat panig. Pilit nang ngumiti si Mike. Iniisip sa sarili, ang konkreto ay may fatigue life. Bawat maliit na pagyanig ay nag-iipon ng pinsala. Hindi ninyo alam na naglalaro kayo sa apoy. Sakto nang isubo ni Mike ang karne, handa nang lasapin ang sinasabing melt in your mouth na sarap, isang matinis, nakabibingi at mataas na dalas ng tunog ng alarma ang biglang umalingaw sa buong restaurant. Hindi lang mula sa isang cellphone, kundi mula sa 10, daan-daang mga cellphone na sabay-sabay na tumutunog. Ang pinagsama-samang tunog nito ay mas nakakakilabot kaysa sa anumang symphony. Ito ay parang isang tawag mula sa impyerno na biglang lumamon sa lahat ng ingay sa loob ng restaurant. Nanlaki ang mga mata ni Mike, bumilis ang kanyang adrenaline at ang tibok ng kanyang puso ay umabot sa 180 beats kada minuto. "NDRRMC alert! May paparating na earthquake wave! Lindol, bumaba kayo!" Sigaw ni Mike at ang kanyang katawan ay kumilos bago pa man magproseso ang kanyang isipan. Binitawan niya ang sipit at sa isang standard na tactical move, mabilis siyang sumuot sa ilalim ng mesa. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang ulo. Inirolyo ang kanyang katawan upang protektahan ang kanyang ulo at leeg. Ito ang standard survival posture na paulit-ulit niyang pinractice sa California. Drop, cover, and hold on. Sa ilalim ng mesa, mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Nanigas ang kanyang mga kalamnan, naghihintay sa pag-uga, sigawan at kaguluhan. 1, 2, 3 segundo. Nagsimula ang inaasahang pagyanig. Una, ang pataas-baba na pag-alog ng P-wave. Ang sahig ay biglang yumanig na parang may dambuhalang kamao na sumuntok mula sa ilalim. Sumunod ang paikot-ikot na pag-uga ng S-wave. Ang buong restaurant ay nagsimulang gumalaw. Ang mga chandelier ay umuugoy. Ang mga pinggan ay nagkakaingay. At ang sabaw mula sa kalapit na ramen bowl ay tumapon sa mainit na grill na lumikha ng sumisitsit na tunog. Ito ay isang lindol na may malinaw na pagyanig, hindi bababa sa intensity IV. Nanginginig si Mike sa ilalim ng mesa, tahimik na nagdarasal. Pinakiramdaman niya ang mga tunog sa labas, inaasahan na maririnig ang mga taong nagtatakbuhan. Ngunit ang narinig niya ay hindi sigawan, ang narinig niya ay, "Uy, medyo malakas to ah, okay lang." Pagilid lang ang pag-uga. "Hala, nahulog yung karne ko." Pakihawak naman ng baso ko. Matatapon yung beer. "Nakatanggap ka ba ng alert?" Natigilan si Mike. Dahan-dahan, maingat siyang sumilip mula sa siwang ng tablecloth. Nakita niya ang isang eksena na nagpaduda sa kanya kung siya ba ay nasa tamang pag-iisip. Walang sino man sa restaurant ang tumatakbo. Walang nagtatago sa ilalim ng mesa. Halos walang tumayo. Ang ginawa lang ng lahat ay pansamantalang huminto sa pag-uusap. Isang kamay na nakahawak sa mesa at ang isa ay hawak ang cellphone habang ang kanilang mga katawan ay marahang umuugoy kasabay ng gusali. Sa kanilang mga mukha, hindi takot ang nakikita, kundi isang uri ng pagtatasa na parang tinitikman ng isang masarap na alak. Sila ay tinitikman ng lindol, parang sa may bandang katimugan galing, sabi ng isang tito na nakasando sa kabilang mesa habang pinapanatiling matatag ang kanyang beer. Parang malalim ang pinanggalingan. Kaya mahaba ang ugoy, hindi bigla ang haltak. "Oo nga," sagot ng kanyang kasama habang kumukuha ng kimchi. "Kung mababaw yan, parang tatalon tayo. Kainin mo na yan, baka ma-overcook." Umalis si Mike mula sa ilalim ng mesa. Maputla, puno ng alikabok ang kanyang suit, at magulo ang buhok na parang isang sundalong galing sa digmaan. Tumingin siya kay Lina. Nakalmadong inaayos ang kanyang salamin habang tinitingnan ng PHI Vox app sa kanyang cellphone. "Mike, okay ka lang?" Tanong ni Lina ng mahinahon. "Standard ang response mo, professional. Kahanga-hanga." "Baliw ba kayong lahat?
Sigaw ni Mike. Nanginginig ang boses sa takot. Niyayanig ang gusali. Tumutunog ang alarma. Lindol to. Bakit hindi kayo tumatakas? Bakit kumakain pa rin kayo ng karne? Hindi nyo ba alam na maaaring gumuho ang gusali? Wala ba kayong survival instinct? Ang lahat ng tao sa restaurant ay lumingon sa nagwawalang dayuhan. Ang kanilang mga tingin ay parang nanonood ng isang kakaibang hayop na may halong pag-unawa sa kanyang pagiging OA overacting. May ilan pang napangiti. Ibinaba ni Lina ang kanyang cellphone. At sinalinan si Mike ng mainit at tsaa. Mike, umupo ka. Huminga ka ng malalim. Ang epicenter ay nasa karagatan malapit sa Batangas. Intensity IV lang dito sa Maynila. Ang seismic design ng gusaling ito ay para sa intensity 8. Ligtas tayo. Paano mo nalaman na hindi ito lalakas? Paano mo nalaman na hindi ito foreshock? Tanong ni Mike, nanginginig pa rin ang mga kamay. Dahil sanay na kami, sabi ni Lina at binitawan ng isang kasabihang Pilipino na hinding-hindi malilimutan ni Mike. Sa Pilipinas, may kasabihan kami. Ang maliit na lindol, hindi kailangang takbuhan. Ang malaking lindol, hindi mo matatakbuhan. At dahil hindi mo rin matatakbuhan, mas mabuti pang tapusin mo na ang pagkain mo. At least, mamatay kang busog. Ito ay isang biro syempre. Ngunit narinig ni Mike ang filosofiya sa likod nito. Hindi ito kawalan ng pakialam o pagsuko, kundi isang uri ng kumpiyansa sa kaligtasan na nag-ugat sa matagal na karanasan at mataas na tiwala sa structural engineering. Ang mga Pilipino ay hindi takot mamatay. Ngunit alam nilang sapat ang tibay ng kanilang mga gusali, kaya sila ay nananatiling kalmado. Naniniwala sila sa katatagan ng kanilang lungsod. Kinabukasan, upang maunawaan ni Mike ang pinagmulan ng kumpiyansang ito at upang ayusin ang kanyang gumuho na pananaw sa mundo, dinala siya ni Lina sa isang tanyag na palatandaan sa Maynila, isang kilalang gusaling matibay laban sa lindol. Ang toreng tinatawag nilang Philippine National Tower sa BGC. Nakatayo sa ilalim ng 508 metrong skyscraper na ito, tumingala si Mike hanggang sa sumakit ang kanyang leeg. Sa kanyang mga mata, hindi ito isang gusali, kundi isang palito na nakatusok sa isang malambot na cake. Ang Metro Manila ay nakatayo sa malambot na lupa at napapaligiran ng mga fault line. Ang pagtatayo ng isang super tall na gusali dito ay halos isang paghamon sa Diyos para sa isang structural engineer. Paano nito nalalabanan ang mga bagyo at lindol? Tanong ni Mike. Nakakunot ang noo. Masyadong mataas, masyadong payat. Kapag hinampas ng hangin, yayanig ito. Kapag nilindol, mababali. Malalaman mo pag akyat natin. Sagot ni Lina. Ang elevator, na may bilis na 1,010 metro kada minuto, ay mabilis silang dinala sa 89 na palapag sa observation deck. Pagkatapos, dinala siya ni Lina sa pinakapuso ng gusali, isang atrium sa pagitan ng 87 at 92 na palapag. Doon, nakita ni Mike ang isang dambuhalang gintong halimaw na nakabitin sa ere. Ito ay isang higanting bilog na bakal na may diametrong 5.5 metro at bigat na 660 tonelada. Gawa ito sa 41 na patong ng makakapal na bakal na pinaghinang at binalutan ng nakasisilaw na gintong pintura. 10 kable na kasing kapal ng hita ng tao ang nagbibitin dito mula sa isang suporta at sa ilalim nito ay konektado sa mga dambuhalang hydraulic dampers. Isang tune mess dampa. TMD, alam ni Mike kung ano ito. Ito ang banal na kopita sa structural engineering. Ngunit hindi pa siya nakakita ng ganito kalaki, ganito kahayag, at ganito ka-artistikong damper. Karaniwan, ang mga damper ay itinatago sa mga sulok ng gusali o ginagawang ordinaryong bloke ng konkreto. Ngunit ginawa itong puso ng toring ito. Isang obra maestra na ipinapakita sa lahat. Ito ang aming tagapag-alaga. Sabi ni Lina, itinuturo ang gintong bola. Tinatawag namin siyang damper de oro. Paano ito gumagana? Tanong ni Mike, kahit alam na niya, gusto niyang marinig ang paliwanag ng isang Pilipino. Simple lang ang prinsipyo. Ito ay mahika ng pisika, sabi ni Lina. Kapag itinulak ng malakas na hangin o lindol ang gusali pa kanan, ang bolang ito, dahil sa inersya, ay mananatili sa kaliwa. Ang malaking puwersang panlaban na nililikha nito ay siyang humihila pabalik sa gusali. Para itong balanse ng isang tightrope walker. O tulad ng kapag nawalan ka ng balanse sa bus, kusa mong ikikiling ang iyong katawan sa kabilang direksyon. Hindi nito nilalabanan ng enerhiya, kundi sinisipsip at binabago ito. Sa sandaling iyon, na para bang nakikipagtulungan ang tadhana sa paliwanag, bahagyang yumanig muli ang sahig
Isang aftershock. Sa taas na halos 500 metro, mas ramdam ang pag-uga kaysa sa lupa. Napakapit si Mike sa rehas, namutla. Ngunit nakita niya ang gintong bola. Ang 662 nila ng higante ay nagsimulang gumalaw ng dahan-dahan at elegante. Kapag ang tore ay kumiling pa kaliwa, ito ay gumagalaw pa kanan. Kapag ang tore ay yumanig pa kanan, ito ay lumilipat pa kaliwa. Ang pag-uga nito ay ilang sentimetro lamang. Ngunit ang bigat nito ay nagparamdam ng isang napakalakas na puwersa. Isang tahimik ngunit makapangyarihang puwersa. Para itong sumasayaw ng waltz kasama si kamatayan. Tahimik nitong dinadala ang enerhiya ng lindol at sa pamamagitan ng sarili nitong pag-uga, pinapawi ang pagyanig ng tore. Ang sahig na dapat sana'y malakas na umuuga ay naging milagrosong matatag. Napatingin si Mike sa bola at namasa ang kanyang mga mata. Bilang isang inhinyero, buong buhay niyang kinakalkula ang mga numero, stress at strain. Lagi niyang itinuturing ang kalikasan bilang isang kaaway. Iniisip kung paano ito lalabanan at tatalunin gamit ang mas makapal na pader at mas matibay na bakal. Ngunit dito, sa Pilipinas, nakita niya ang ibang filosofiya. Sumabay sa agos. Ang toring ito ay hindi sumusubok na makipagbanggaan sa lindol. Kinikilala nito ang lakas ng kalikasan tulad ng isang kawayan na hinahayaang yumuko at umuga, ngunit hindi kailanman nababali. Ang gintong bola na ito ang sentro ng grabidad ng kawayang iyon. Alam mo ba? Sabi ni Lina habang nakatingin sa gintong bola. Noong 2013, nang manalasa ang bagyong Yolanda, ang bolang ito ay umuga ng halos 1 metro na siyang nagtala ng record. Ang bilis ng hangin noon ay halos 315 kilometro kada oras. Akala ng lahat ay masisira ang gusali. Ngunit kinabukasan, sumikat ang araw at ang tore ay nakatayo pa rin, walang kahit isang galos. Ito ang diwa ng Pilipino. Patuloy niya. Nakatira kami sa islang ito na puno ng sakuna. Lindol, bagyo, baha, walang katapusan. Hindi namin mababago ang aming kapaligiran at wala kaming ibang mapupuntahan. Kaya natutunan naming makipamuhay dito. Natutunan naming maging tulad ng bolang ito na hanapin ang balanse sa gitna ng bagyo at makamit ang katatagan sa gitna ng pagyanig. Lumingon si Mike at tumingin sa bintana. Sa ibaba ay ang siksikang mga gusali ng Maynila. Ang mga lumang apartment na kahapon ay tila mga bitag ng kamatayan. Ngayon sa kanyang mga mata ay naging hindi mabilang na mga simbolo ng katatagan. Naintindihan na niya kung bakit kalmado ang mga tao sa restaurant kagabi. Dahil alam nila na ang bawat haligi, bawat pader, bawat tornilyo sa lungsod na ito ay naglalaman ng dugot pawis ng mga inhinyerong tulad niya. Mula noong naganap ang malagim na 1990 Luzon earthquake, ang National Building Code ng Pilipinas ay naging napakahigpit. Bawat bagong gusali ay kailangang dumaan sa mahigpit na pagsusuri laban sa lindol. Ang kahinahunan na iyon ay hindi kamangmangan, kundi ang pinakamataas na pagtitiwala sa mga Pilipinong inhinyero. Ito ay isang tahimik na pagpupugay sa mahigpit na batas ng lipunan, sa matibay na pagkakagawa at sa makabagong teknolohiya sa paghahanda sa sakuna. Nagkamali ako. Mahinang sabi ni Mike. Puno ng paggalang ang kanyang boses. Akala ko mga sugarol kayo. Pero sa totoo lang, mga mandirigma kayo. Sumasayaw sa talim ng kutsilyo. At napakaganda ng inyong pagsayaw. Pagbalik sa Amerika, nagbigay ng talumpati si Mike sa isang seminar. Hindi siya nagpakita ng mga komplikadong formula o mga larawan ng gumuhong gusali. Isang larawan lang ay pinakita niya ang larawan ng Samgyupsal restaurant na iyon. Sa larawan, tumutunog ang alarma. Kumikislap ang ilaw. Ngunit ang mga tao ay kalmadong nakaupo. Nakatingin sa kanilang mga cellphone at ang usok mula sa grill ay patuloy pa ring umaangat. Sa ilalim ng larawan, isinulat niya ang isang salita. Katatagan resilience. Ang tunay na kaligtasan, sabi niya, ay hindi ang kawalan ng panganib. Ito ay ang pagkakaroon ng lakas ng loob na ipagpatuloy ang pagkain kapag dumating ang panganib. Ipinaintindi sa akin ng mga Pilipino na ang takot ay isang instinct, ngunit ang kahinahunan ay isang pagpili. At sa likod ng pagpiling iyon ay ang makapangyarihang teknolohiya at malalim na tiwala. Lahat tayo ay nakaranas na ng hindi mabilang na mga lindol, mula sa mga earthquake drill sa elementarya hanggang sa mga national disaster alerts sa ating mga cellphone. Marahil ay manhid na tayo sa salitang lindol. Madalas nating biruin na ang maliit na lindol, huwag pansinin. Ang malaki, bahala na. Ngunit huwag nating kalimutan na sa likod ng pagkamanhid na ito
ay ang sakripisyo ng napakaraming tao. Ang mga construction worker na nagtatali ng bakal sa ilalim ng sikat ng araw. Ang mga inhinyero na nagkakalkula ng istruktura sa kalaliman ng gabi. Ang mga eksperto na gumagawa ng mahigpit na batas. At ang dambuhalang gintong bola na nakabitin 500 metros sa himpapawid. Sila ang nagpapatibay sa langit sa itaas natin. Na nagpapahintulot sa atin na matulog ng mahimbing at mag-enjoy sa samgyupsal kahit na ang lupa ay yumayanig. Ito ang hindi nakikitang kalasag ng Pilipinas. Sa susunod na tumunog ang alarma. Habang kalmado mong tinitingnan ang iyong cellphone upang kumpirmahin ang intensity, mangyaring magpasalamat sa iyong puso para sa lahat ng ito. Magpasalamat sa katatagan ng islang ito. At magpasalamat din sa iyong sarili na nananatiling matatag sa gitna ng unos. At dito nagtatapos ang ating kwento. Ikaw ba ang tipo ng tao na sumisigaw kapag lumilindol? O yung unang nagpo-post sa social media? Nakapunta ka na ba sa toreng iyon para makita ang sikat na damper? O mayroon ka bang nakakatawang karanasan sa isang dayuhan na nakaranas ng lindol sa Pilipinas? Ibahagi ang iyong earthquake survival diary sa comment section at tingnan natin kung sino ang may pinakamalakas na loob. Hanggang sa muli, paalam.